Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong November 16 to 22. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo ng energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, tingnan natin energy mo. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo, Aquarius. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na wala sa barahan pagbabago ng buhay nyo, kundi nasa inyo pa rin. No energy ni Aquarius. Okay. Ano po yung ibig sabihin? Okay. Okay, energy mo. Andito ka sa situation mo, no, magsi-self-pity ata yung iba dito. Siguro iba dito magkakaroon ka ng self-pity situation, ganyan. Energy na ako kasi sa'yo, parang nandun ka sa point na, bakit ganun? Ba't palaging ganito ang buhay ko? Hindi ba ako kahalahalaga? Bakit ganun? Ginagawa nila sa akin? Ba't ganyan? Ba't ganito nangyayari sa akin? Yung nandun ka sa point na yon, no? Ang nakikita ko sa dito. Also, ang nakita ko, kasi may pag-isolate na magaganap sa'yo. Yung energy nakita ko sa'yo. Siguro makikita mo, sa iba sa inyo, makikita mo yung worth mo. Yan, makikita mo yung sarili mo na, worth it ka naman talaga, Aquarius. Yan, patitandaan mo yun. And also, sa iba sa inyo is, mas papahalagahan mo na at mamahalin mo na yung sarili mo this time, or you need, no? Magkakaroon ng mga, iba sa inyo is, magkakaroon kayo ng mga renewal, yan, sa mga bagay-bagay. Yan, may mga renewal situation. And then, nandun din yung situation na you feel love with someone, no? Sa nakita ko dito, pwedeng anak mo, kung may anak ka, pwedeng mga tao na close sa'yo, yan. You feel love with someone. Sa nakita ko sa'yo dito. Energy mo rin, nandun ka rin sa point na no? Yung mga bagay na hindi mo pa talaga kayang mailet ko, ganyan. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Iba dito, feel lonely, feeling sad, feeling hopeless, may mga bagay na pinagsisisihan, yun na nakita ko energy, may mga bagay na, parang may sinasabing pabaya, pinabayaan, parang gano'n. Hindi pinahalagaan, parang may something gano'n, parang may sinasabing gano'n. Okay, tingnan natin ang parating. Ano parating sa atuloy, kay Aquarius? Parating sa kanya. Okay. Uy. Sandali. Nagwawala si card. Okay, parating sa iyo. Okay, parating sa iyo is there's a good news coming, sa nakikita ko sa iyo dito. There's a good news na magaganap o mangyayari sa iyo. May mga kasiyahan o makakaramdam ka rin ng kasiyahan sa nakikita ko dito. Makaka-receive ka ng text message sa isang tao na mas bata sa iyo. Or ikaw magte-text o mag-message, ganyan. May mga tao daw ka na makikilala? Iba dito hindi eh. Mga tao na mahalaga sa'yo. May magkakaroon kayo ng pag-meet ng mga taong mahalaga sa'yo. May nakita rin ako dito na parang adventures. Siguro may mga travel, thinking about travel. Yan, may mga pag-uusapan kayo related sa money. Kasiyahan, also may mga problema na matatapos. Hindi lahat, pero
na andun yung may magtatapos na problem, struggle, or stressful situation. And then also, magkakaroon ng recovery sa ibang aspeto ng buhay mo. May parating din na may mga collaboration. Maraming tao ako nakikita, hindi ko alam buhay, baka nga may mga kasiyahan, may mga union siguro sa iba. Ganyan, may mga celebration, creativity, may mga joy, collaboration, or may mga pupuntahan ka na medyo may tao, may tao no? Yan, may mga partnership ako nakikita rin sa iyo. May mga dealing no? Siguro may mga tao na makikipag-deal or you deal in a situation, pwedeng ganun. Yun ang nakikita ko. May papasok din sa yung pera. May mga bagay na marirecover. Kung saan aspeto ng buhay mo yan, pwedeng sa health issue, pwedeng sa pera, pwedeng sa mga problem in life, pwedeng ganun. Yun na nakikita ko dito. May tao makikipag-usap sa iyo. May pagtulong din ako nakikita. May tutulong sa iyo or hihingi ka ng tulong or may tutulungan ka. May magtatapos sa buhay mo. O yun, may taong salbahe may paglipat. Tingnan natin. May mga positive happen sa'yo dito. Also, abundance is coming. Ibig sabihin, may happiness, fulfillment, achievement coming din sa iba. Yan. May sinasabing thankful. Hindi ko alam kung ikaw ang magpapasalamat or someone is magpapasalamat sa'yo. Dapat iwasan ni Aquarius. Makakaano ka dito ng hope. Ganyan. Makakaramdam ka ng hope sa situation mo. Dapat iwasan. Okay. Okay, iwasan mo. Siyempre, iwasan mo yung kapanghinaan ng loob. Iwasan mo yung siyempre, yung magpaloko, magpalinglang, magpadaya, o yung mga tao na sinungaling. Mga tao na manipulative, mga tao na nagbe-betray, cheater, yan. Iwasan mo yung hindi pahalagahan yung sarili mo. Yung hindi ka mag-keep moving to reach your goal. Yun, you need, iwasan mo yung pagsisihan yung mga naganap in the past kasi there's a reason, kaya nangyari yon. Kumbaga kung ano man yung sitwasyon mo, may dahilan talaga. Iwasan mo, syempre hindi pahalaga yung sarili mo, hindi ka mag-save ng money, not to thinking to the future, yung hindi ka mag-focus to your manifestation, mahalin at pahalagahin yung sarili mo, is not to keep moving talaga, or you need to put boundaries din kasi sa nakita ko dito, Yan, magbigay ka ng boundaries sa sarili mo para hindi ka maloko, malinglang, o madaya na mga mangloloko dyan. Ganyan. Yung mga tao na that's supportive sa'yo, okay lang yan, bahala sila sa buhay nila. Ganun lang yun. Tingnan natin love. Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kamusta ang love ni Aquarius? Trust your intuition, Iba dito family to. Or a part of the family. Meron kang tente, Okay, when it comes sa love, sa family sa iba dito kung sa family ito, magkakaroon kayo ng kung nagkaroon ng hindi magagandang situation in the past,
maaring magkakaroon kayo ng recovery this time. Or maaring nandun yung situation na pipilitin mong maisaayos yung relationship na ito o yung family na ito. No, yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Yun, parang mag-iisip ka na ano bang dapat gawin para magkaroon ng pagkasundo-sundo, magkaroon ng recovery, kung magkaroon matapos na yung worst happen sa relationship. Nandun ka sa point na yun, ano, sa nakita ko. Kung kayo naman is magkahiwalay nitong tao na to. Kung kayo is magkahiwalay nitong tao na ito, kasi nagkaroon talaga ng pagbabackstab or nagkaroon ng mga pagsisinungaling sa iba. No? May mga lihim ako na nakikita sa iyo. Maaring iba sa inyo is nagkaroon talaga ng third party. No? Ang nakikita ko dito is, ando na kasi sa point na ano, no, maaring isa sa inyo, no pointed name, wala pangalan mo dito. Isa sa inyo is nagkaroon na ng someone or they feel recover in a situation na hindi na naging maganda sa relasyon. Yan, maaring nahando na siya sa point na nakakita siya ng bago or may bago na siya. Pero may nakikita pa rin ako dito na tao, no, na tao na still waiting to recover yung relationship na to. Nagkakaroon siya ng pag-iilusyon, naghihintay pa rin siya, na magkakaroon kayo ng communication kasi marami daw siyang gustong sabihin sa iyo. Palagi kanya naisip gabi-gabi or pumapasok ka sa isipan niya. Sa nakikita ko dito, minsan nga napapanaginipan ka pa ata nito no? Or ikaw ito vice versa. Feeling yang itong tao na to, no? May mga bagay daw na kailangang ayusin dito sa relationship na to or meron siyang gustong ayusin in this part of relationship. Ikaw to or siya. Sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, wala na to, patay na to. Sa mga nawala na or namatay na, iyon ang nakikita ko. Diba dito parang anak nyo to? Anak, pamangkin, o mas nakakabata sa'yo? Isa sa inyo, ginawa talaga yung lahat pagdating sa relationship, ano? Pero wala andun na yung abandonment, andun na yung rejection no? Sa nakita ko dito Kung kayo naman, pero ang nakikita ko dito sa iba sa iba, pero may lihim May lihim siya. Pero yung isa talaga sa inyo gusto pa talaga magkaroon ng recovery kasi they feeling stuck pa talaga yung isa. No? Yung kung kayo naman is in relationship nitong tao na to, kahit pa paano nagkakaroon man ng hindi magandang situation in the past or in this relationship, someone or ikaw or siya, pinufull niya yung sarili niya to recover yung relationship. No, yun na nakikita ko dito. Pero may someone may someone or maybe may lihim ang isa sa inyo. Maaring ganun sa nakikita ko dito. Hindi man may lihim, may mga kinakausap na ibang tao. Hindi lang ikaw yung kausap niya o hindi lang ikaw yung connected niya. May mga kinakausap pa siyang iba than sa'yo kasi nagkakaroon siya ng interest with someone. Yun ang nakikita ko. Pero mag-trust ka pa rin sa intuition mo. Oo, minsan siguro andun yung point na nire-reject ka niya. O nire-reject mo siya. Di ba? Ay, ba't ito? Ito pala. Diba dito magkakaroon kayo o may nakikita kasi akong union, no, ng mga, ng family. Yan, baka mayroong magkikita-kita ng family. May harmony and union ako nakita. Ay. Okay. Magkakaroon. May tao na makikipag-communicate sa'yo. Maaari itong tao na to, kilala mo na to. Either anak mo siya, pamangkin, karelasyon. Yan, magkakaroon ka ng connection sa isang taong
connected sa'yo or tao sa nakaraan. Or ikaw ang kukonect or siya ang kukonect. May nakikita rin ako dito na parang you will become a center of attention. Hindi ko alam why. Maaari may mga pupuntahan ka na mataong lugar. Or may mga dadaluhan ka. Pwedeng ganun. O kaya naman you are a YouTuber, TikTok, Reels, Facebook. Kung ano man social media na meron ka. Pwede rin na artista ka. Pwede rin naman na ano ba? Politics, arte ni ate, ano. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. May tao makipag-usap sa'yo related sa isang problema, or related to a family, or related sa bahay, or related sa business or pera. Yun ang nakikita ko. Sa iba, ha? Kuhanin mo lang sa'yo doon. May sinasabi dito na kasi dito, someone is avoiding. Ibig sabihin, either ikaw is may ina-avoid ka na isang tao or someone is ina-avoid ka niya. No? Dito sa situation na to. Tsaka may nakikita rin kasi ako dito, taong tanga. May taong nagiging tanga or something ganun. Or tanga. Or magiging tanga, ganyan. Meron din dito matigas, may taong matigas ang puso. May tao na malupit, may katigasan actually, no? Naghahari-harian or may tao na parang entitled. Ganyan, yung parang feeling niya, ako yung mas may karapatan, akin yan, ganito yan, ako may alam. Arte talaga ni ate, no? Yan yun na, maarte talaga ate niyo. Yun, entitled siya sa nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo, may taong hihingi ng suporta sa'yo or may susuportahan ka. Or ikaw ang o suportahan ka niya, vice versa. May paglayo hindi ko alam why. Lalayo ka ba? Parang may lumalayo dito or may lumayo. Parang may paglayo, may paghihiwalay akong nakikita. Iba sa inyo, merong daw kayong, iba dito may lakad, May inaalala ka talaga. Okay. Sa iba sa inyo, ay, andito ka, makaka-receive, you want to create something into your life. Para may mga plano, or sa creation, ako na nakikita sa iyo, na magbibigay ka daw ng effort doon. Universe, para saan to? Para saan? Yung effort na to. Yank. Yung effort na to ay para daw sa isang sitwasyon na challenge sa'yo. Yan. Kung ano yung meron kang challenge ngayon, yun daw, bibigyan mo. Maaaring magkakaroon ka na, medyo nape-pressure ka ata dun sa bagay na yun. Kasi doon sa pressure situation happen into your life, or andun yung situation na may mga lakad kayo, there's a travel, lakad, malayo man yan o malapit, pwedeng ganun. Sa nakikita ko dito, may mga unexpected ako na nakikita sa iyo. Siguro mga unexpected na communication sa iba, unexpected na dapat lakarin, dapat asikasuhin. Yan, mga unexpected plan, mga unexpected na need to progress, maaring ganon sa iba sa inyo. Basta may mga unexpected na magaganap sa iyo. Ang dato. Aba, may taong mataas ang pride. O di, wow. May tao dito, maaring kasamahan sa trabaho, kapamilya,
or karelasyon. Mataas yung pride. Or maybe ikaw to ha. Yan, may taong mataas ang pride, ando sa sitwasyon na parang ayaw niya makapag-usap, or ayaw kanya makaharap, ayaw kanya. Or maybe this is you, no? Yan. And sa iba naman sa inyo, may communication ako na nakikita sa iyo. May tao dito na matagal mo nang gusto siyang kausapin, or gusto mo makapag-communicate sa kanya. Kaso, ang nakikita ko sa kanya dito is parang, either ikaw ito ha, hindi mo alam kung ite-text mo ba siya, kakausapin mo ba siya, parang ganun. Or siya sa'yo, ganun. Maaring hindi na kayo nag-uusap, no? Ayaw ka talaga niya kausapin, o binilak mo siya, o binilak ka niya. Vice versa. May tao talaga na hindi kayo nag-uusap, ano? O ayaw ka niya kausapin. O ikaw to ha, may sinasabi na ano, may sakit ka ba? Kasi yung iba dito, hindi ko alam kung ikaw or someone, may tao kasi ako nakitang either may sakit siya or forever siyang kailangang gamutan. Yun ang nakikita ko. Iba sa inyo, dadating kayo o may mga panahon na mananakit ang ulo nyo, ang paa nyo. Sa iba dito may sakit. Pagtahak ng bagong direksyon sa buhay, may mga dealing o collaboration situation, may tao na mag-share ng goals sa'yo o you share your goals. May mga sitwasyon na gusto mo ng clarity, no? Pagdating sa kaperahan o pagdating sa isang decision making, either opportunity or yung mga bagay na gusto nang matapos. Yun na nakikita ko dito. Huling-huli na lang, lumabas pa si Devil, oh. Huling-huli ka na lang. Okay, may tao dito. May mga kahilingan sa buhay mo na hanggang ngayon is hindi pa rin na-achieve, no? May mga inaasam ka na hanggang ngayon is hindi pa rin na-achieve, or na doon pa rin na naghihintay ka pa rin, no, sa iba sa inyo. And then nakikita ko rin dito na you're feeling stuck or you're feeling trapped in your situation, andun ka pa rin na ang dami pa rin pumapasok na mga self-questioning sa sarili mo, nagkakaroon pa rin talaga ng mga dissatisfaction. May mga sitwasyon talaga na you still holding sa nakikita ko dito. Minsan, iniisip mo na lang yon silently, no, sa nakikita ko dito. Kahit na ang isip mo gusto mo siyang kausapin o gusto mong gawin o gusto mo aksyonan yung sitwasyon na yon sa nakikita ko. Pero ang sabi mo dito is kinakailangang parang still patiently waiting or need mo mag-patiently waiting doon sa sitwasyon na yon. Yung iba sa inyo ganun na parang may mga bagay o sitwasyon din ako na nagtitiis, nagtitimpi ka, ganun. Parang nandun ka sa point na yun, ano. Kaya ang nakikita ko sa'yo is nakokontrol din ng iba sa inyo. Nakokontrol yung iba sa inyo in a situation. Nagkakaroon talaga ng mga dissatisfaction. May mga on and off action ako na nakikita sa iyo. And may bigla ang magaganap o mangyayari dito na may isang tao na matagal mo nang kakilala na kakausapin ka or kakausapin mo siya. Sa iba meron ako nakikitang apology. Meron din ako nakikitang advice. Maaring magbibigay ka ng advice with someone or makaka-receive ka ng advice sa ibang tao. May mag-apology. May taong gustong mag-apology o may taong na gustong kumausap sa'yo pero ayaw niya. May conflict ka, habaluga. May gulo Ang gulo ng card mo Kasi lumabas yung impacto. Ano ba to? Impaktong to. Lumabas pa si Devil. May isang sitwasyon daw na ikabibigla mo. May sinasabing papers and documents dito ha. Ayusin mo na yon kung meron mang kailangang ayusin.
May isang sitwasyon na ikaka-shock mo, ikakabigla mo na magkakaroon ka ng pagja-jungling dun sa bagay na yun or may mga iba sa inyo is marami kayong gagawin na multitask or multiple priorities na related to a big decision or maaring sa iba is yun nga tulad ng sabi ko, 'di ba? Papers and documents, something. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba sa inyo, ano yan? Related sa money, trabaho, or relationship. Kasi may jungling situation ako na nakikita sa iyo. May tao pinapaikot ka lang, ano? Arigato namaste, God bless.